Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid at welcome ulit sa ating live mass. At sa inyo pong mga nandito ngayon, welcome. Pagpalayan tayo lagi ni Lord. Sa ating pong mga intensyon sa misa, iniaalay po natin bilang Thanksgiving offered by Lolita Guevara and family. At ganun din for the safe journey or trip of Joseph and Ariel Guevara. Para din sa intensyon nila Mark Joseph Guevara at John Kennedy Umangan. At din po para sa ikaluluwalhati ng kaluluwa ng ating kapatid sa kanyang death anniversary, si Rodolfo Adlao, offered by Avic and Evelyn. Ganon din po yung mga prayer request na ipinala po ninyo sa akin sa Facebook. Isinasama po natin sa ating mga panalangin. Ang Thanksgiving din ni Renato Bacani sa kanyang birthday. Si Priscilla Simini, Celia de la Cruz at Marisa Patinio. Pasasalamat para sa kanilang healing. At ganon din, pasasalamat din para sa birthday ni Ray Patinio. At ganoon din sa birthday ngayon ni Tinay Escanilla Resnosa. Ganoon din po ang mga humihiling ng healing. Si Heidi Cruz sa kanyang speedy recovery, si Vicky Pistanio Pabunan. Ganoon din si Fernando Bulan, si Martha Gazar, si Michael Azar, si Kiefer Festejo, si Metushela Mejor, si Eduardo Iswangco, si Luis Dulfo, si Carmelita Maglasang, si Sako, at ganun din sinasama natin ang patuloy na healing ni Nairosita Capot, at ganun din si Delia Abono. At ganun din para sa kaluluwalhati ng kaluluwa ng ating mga kapatid na si Mark Kiven Candelaria, si Rene William Vicente, si Arnie Flores, si Archbishop Emeritus Jesus Rosado, CM, at ganun din si Bienvenido Senior, Rogelia, Father Dave, Petra Apolinar, Nestor, Moises, Nicanor, Pastora and Advinid at Trinidad. Sa pagtanggap ng sugo ng Diyos. Tayo ay nagdiriwang sa ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Nakatuon ang pahatid ng linggong ito sa isinusugo ng Diyos sa ating buhay. Ang dala ng sugo ng Diyos ay ang kanyang biyaya. Dapat nating salubungin, tanggapin, at igalang ang sugo ng Diyos kung nais nating matanggap ang tulong na padala ng Poong May Kapal. Subalit mahalagang kilatisin kung talagang isinusugo ng Diyos ang isang tao. Ang una, dapat tingnan ay kung naaayon ang kanyang salita sa pahayag ng Diyos na nasasaad sa banal na kasulatan. Ang ikalawa, ang bisa ng kanyang salita, kung nagkakatotoo ang kanyang sinasabi. At ang ikatlo ay ang pagkakaayon ng kanyang buhay sa kanyang salita. Sa ating muling paraan ay maging mga sugo ulit sana ng Diyos para sa ating mga kapatid. Tayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Hallelujah.
po natin sa ating mga panalangin ang bansang Lebanon na nasa gitna po hindi lamang ng COVID-19 pandemic, kundi lalong-lalo na yung economic crisis, na sana ay matapos na ang lahat ng ito. At ganun din ang ating bansang Pilipinas, na sana ay patnubayan tayo palagi ng ating Panginoon at tapusin na ang COVID, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Magsimula po tayo ng ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumayin ng lahat. Amen. Mga kapatid, sa paglapit natin sa Panginoon, alam natin na hindi tayo karapat-dapat. Marami yung ating mga pagkukulang, marami tayong mga nagagawang hindi maganda, marami tayong mga kasalanan. Kung kaya't ngayon, buong kababaang loob nating tingnan ang ating sarili at hiligin natin sa Panginoon ang kanyang awa at kapatawaran. Para sa aming nanghihinang pananampalataya na kami ay iyong isinugo para sa ikabubuti ng aming mga kapatid. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming nayayanig na pag-asa sa lakas na iyong bigay, upang maipahayag namin ang iyong pahatid sa mga tao sa aming paligid. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming nanlalamig na pag-ibig na nagiging dahilan, kaya hindi kami nagiging mga kapani-paniwalang mga sugo mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo'y nagpunta sa
Sunim. May isang mayamang babae roon at siya ay inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Jesse, "Ano kaya ang may tutulong natin sa kanya?" Sumagot si Jesse, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Na di nagmamaliw at sa tuwin at winay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yang pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri ang katarungan mo. Dahilan sa iyong kagandahang loob, pagkat pinili mo yaong hari namin. Kaloob mo ito, banal ng Israel. Pagbasa. Sa sakramento ng binyag ay nakikiisa tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kung paano tayo namatay kasama niya, ganoon din naman ay matatamo natin ang buhay na walang hanggan. Maging tutunawa ang ating pakikiisa kay Kristo. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo
pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may nabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayo kasama ni Kristo. Kung namatay tayong kasama niya, alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ng buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay. Nasa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa Ama o sa Ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. At ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit ito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap ng isang taong matuwid dahil sa siya ay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil ito ay alagad ko, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga. Magandang umaga po, Father. Hindi kaila sa inyo na katulad ng mga nasabi ko na, ng mga nakalipas na araw, na nabuhay ako o siguro napanatili ko ang aking katinuan sa loob ng lockdown na hindi makalabas ng bahay, hindi makapamasyal, wala halos makita ng tao dahil sa garden na pinagtuunan ko po na
atensyon ng mga nakaraang araw. Nakakatuwa. Kanina tinitingnan ko sila na Linda. Kumukuha siya ng talbos ng kamote para isahog sa pananghalian natin mamaya ng munggo. So meron nang nakukuha na bunga ang garden. Meron na rin bunga yung sitaw. Ganyan nakahaba. Tinitingnan-tingnan ko. Kaya lang tatatlo pa lang. Dadami rin niya pagdating ng panahon. Nakaharvest na ng pichay at ngayon yung second batch ng pichay ay nahandyan. Malalaki na naman, madali na naman ulit na harvest. Yung mga naunang naitanim, yung iba na mulaklak na, ngayon ay nagiging mature na ang kanilang mga seeds. So meron na tayong pangsunod sa mga batches. Niisip ko lang, ano pagdating ng winter? na namamatay ang halos lahat. Tanong ko sa akin sarili, makakasurvive kaya yung malunggay na aking itinanim? Meron akong nakita na mga nakasurvive ng malunggay dito. Sana naman makasurvive sila. Pero sigurado ako, yung pichay, yung kamote, makakasurvive din. Yung sili, nakakasurvive din. Pero yung iba, yung upo, yung ampalaya, yung ano pa man na hindi sanay sa lamig, siguradong naman. Ano pa sa aking sarili? Ano kayang mararamdaman ko? Kung ano ba pagdating ng winter, ano? Na uso pa naman dito, yung uulan ng yelo. Pagkatapos, parang malulusaw yung tanim. Parang masakit. Diba? Sabi nga doon sa libro ng The Little Prince, ang oras na ibinigay mo sa iyong rosas ang nagbibigay ng kahalagahan ng rosas na iyon sa iyong lupa. The time that you spend with your rose makes your rose important. So parang ganun din sa ating sarili, yung mga binigyan natin ng atensyon, yung binigyan natin ng investment, yung binigyan natin ng efforts, yung binigyan natin ng mga bagay na in-offer natin para doon sa bagay na yun. Iyon ay nagsasabi sa atin na iyon ay importante. Nang ibig sabihin nito, ano kaya kung mawala? Paano natin haharapin kung malugi ang negosyo na pinagtrabahuhan natin ang kung ilang taon dito sa Lebanon? Ano kaya ang gagawin natin kung masunog ang bahay? Wag naman sana na pinag-ipunan natin ang napakatagal na panahon dito sa Lebanon. Ano kaya kung hindi ako kilalanin pag-uwi ko sa Pilipinas ng aking anak na pinag-aral ko, tinustusan ko, pinalaki ko, pinakasal ko, pagkatapos nagkaroon ng pamilya, binigyan ko ng negosyong ikabubuhay. Ano kaya kung balik-balik na kapag-uwi ko? Na matanda na ako at siguro wala na akong nandito. Ano kaya kung yung mga bagay na binigyan ko ng pansin, pagdating ng panahon ay mawawala na? Sa katotohanan, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nawawala. Malulusan, matatapos. Pero parang ganyan ang nakita ko sa Ebanghelyo na sinasabi sa atin ng ating Panginoon ngayon, sa kanyang mga apostol. Ang salita pong apostol ay galing sa salitang Griego, apostolos, na ang ibig sabihin ay ipinadala.
So pinili ng ating Panginoon, tinuruan, at pagkatapos ay ipinapadala para ipahayag ang mabuting balita. At galing sa mga apostoles, makikita po natin yung hierarchy ngayon sa ating pong simbahan, ang Santo Papa, ang mga obispo, mga kardinal, mga obispo, at sa pinakailalim nito ang mga kaparian at ang mga diakon. At hindi lamang yun. Pwede nating isama yung mga tao na naglilingkod sa simbahan at naglilingkod sa kanilang kapwa. Parang ang sinasabi ng ating Panginoon ngayon ay napaka-meaningful para sa attitude ng isang isinugo, ng isang apostol. Anong ibig sabihin? Ang sinumang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Darating ang panahon, mawawala ang ating mga magulang. Ulila na po akong lubos ngayon. Wala na si Tay at wala na si Mamay. Ang laking sakit sa kalooban na mababalitaan natin na pumanaw o kaya si Papa na handito tayo sa Lebanon tapos hindi tayo makauwi kahit man lang parang sa kanilang libing. Pero siguro ganito ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang kanyang isinugo, ang kanyang mga pare, ang mga nagdededicate ng kanilang buhay para sa mabuting balita. Hindi nag-aasawa, iniiwanan ng pamilya. Dahil importante ang Panginoon at ang pagpapahayag ng mabuting balita. Sino man nagmamahal sa kanyang anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sabi ng Panginoon. Pinagsumikapan ninyo na mapagandang buhay ng inyong mga anak. At pagdating ng panahon, may mga choices sila na baka kayo ay hindi lamang sa pangalawa o kaya sa pangatlo na kanilang priority, baka nahando na sa mas ilalim pa. At pwede na pagdating ng panahon ay isusumbat natin ito sa kanila. Pinag-aral kita, tinustusan kita, ginastusan kita, binigyan kita ng negosyo, ginawa ko lahat para sa iyo. Para humihingi lang ako pambili ng ice candy, hindi mo ako mabigyan. Pero masakit sa kalooban yung ganun. Para bang paalala sa atin ng ating Panginoon, tayo na mga nandito, na itong mga bagay na ito, pagdating ng panahon, ay mawawala. So parang sinasabi sa atin na tingnan natin kung ano ang pinaka-importante sa buhay. Kung ano ang pinakamahalaga na dapat mas mabigyan natin ng ating atensyon at ng ating efforts, ng ating pagmamahal, ng ating sarili. At iyon ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Kung dumating man ang pagkakataon na kinukuha na itong mga taong ito o kaya itong mga bagay na ito sa atin, hindi tayo mababaga. Dahil sa kauna-unahan, si Lord ang nahandito sa ating puso. At dahil alam natin na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay lumilipas. So mga kapatid, siguro iyan po ang leksyon para sa atin ngayong linggo. Tayo na mga pinili ng ating Panginoon. Tayo na kanyang mga isinugo sa iba't ibang mga papel na dapat nating kampanan. Ako bilang pare,
kayo bilang mga nanay, mga tatay, mga anak, na ginagawa ninyo ang inyong papel para magkaroon pa ng mas magandang kinabukasan ng inyong pamilya. Tayo po ay pinili ng Panginoon para sa mga papel na ito. Pero ang importante ay yung pagpili sa atin at pagsugo sa atin ng Panginoon. Ang boss, siyang manager, siyang may hawak ng lahat. Kung dumating man ang panahon sa huli, na wala na tayong ibang makakapitan sa mga nandito sa lupa, sinasabi ni Lord, nandito ako anak. Hindi kita papabayaan. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. Naibigay ko na ang aking buhay sa krus para sa iyo. Gagawin ko ulit kung kinakaya. Dahil mahal kita. Iyan po ang panghawakan natin sa ating sarili. At pagpalain tayo lagi sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria ng Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus ng palaibig. Nanawag sa kinaroonan ng mga yumaw. Na may tatlong araw na buhay na muli. Umakyat sa langit, nalulunok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon na pumulagarinig at buko sa nabubuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na maging bukas ang ating loob sa mga taong isinugo niya sa ating buhay at nang matanggap natin ang biyayang kanilang dala. Ang ating sasambitin ay, Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang madala nila sa lahat ang biyaya ng Diyos at mabigkis ang lahat ng mga Kristiyano sa isang bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahon ito ng COVID-19 pandemic, upang sila ay maging tunay na sugo ng Diyos sa ikasusugpo ng sakit na ito at sa ikapapanuto ng buhay ng ating mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa lahat ng gumagawa sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, upang sila ay manatiling ligtas, pagpalain para sa kanilang kabayanihan, at talagang maging mga sugo ng Diyos sa ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga taong dinapuan ng COVID-19 virus, upang sila ay lumakas at pag-asa sa Diyos, gumaling sa kanilang sakit, makabalik sa paglilingkod at sa kanilang mag-anak, sa simbahan at sa bayan, at maging sa mga sugo ng Diyos dahil sa kanilang naranasan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa ating lahat na nagtatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa ating pagdadamayan, sa panahong ito ng kagipitan, ay mapalakas tayo ng banal na Eucharistia at maging mga sugo ng Diyos sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, dinggin mo ang iyong mga anak. Mahimig po nating ipanalangin
kahilingan. Manalangin tayo. At muli po itaas natin ang ating mga kamay sa pag-pray over para sa lahat ng mga pangangailangan natin, ng ating pamilya, ng ating mga kakilala, ng ating mga kasamahan dito sa Lebanon. Sa mga pangangailangan ng lahat ng mga naghihirap at may sakit. Sa lahat ng pangangailangan ng mundo. Hinihiling ko rin ay yung mga nanonood sa atin ay itaas ninyo ang iyong kamay sa pag-pray over. Panginoon namin Diyos, nandito po kami ulit. Buong kababaang loob na lumalapit sa inyo bilang inyong mga anak. Ipakita niyo po sa amin ang iyong pagiging ama at pakinggan ang aming mga panalangin. Lalong-lalo na sa mga intensyon sa mesang ito. At ganun din sa mga prayer requests na itinataas po namin sa inyo. Panginoon, Ikaw po ang higit na nakakalam kung ano ang mas mabuti sa amin. Marami po ang nahanap dito sa aming mga puso na hindi namin mabigkas dahil wala kami mga salita para masabi ito sa iyo. Pero alam niyo po kung ano ang nilalaman ng aming mga puso. Ang aming mga takot, ang aming mga hinaing, ang aming mga pangangailangan, ang aming mga pag-aagam-agam. Alam niyo po ang lahat. At ganun din alam niyo rin kung ano ang higit na makabubuti sa amin. Kung kaya sa panalangin ng mahal na Birhen ng Medalla Milagrosa, iyon na po ang hinihiling namin sa pamamagitan ng napaka-makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Ama namin lumikha, kami iyong pinapagitlakan, gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas.
Ipagkaloob ko ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa iyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Ipanalangin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, pagamat din niya tinularan ang aming pagkamaswayin. Niloob mo ito upang iyong mamala sa aming pagkatao, ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiya at ng iyong pagtingin na aming ibinaksik nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisialay ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay lumitahin, siya ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating.
pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Cesar na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanag. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalong sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Vicente de Paul at ni Santa Luisa de Maria, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang sambahayan ng Diyos, tayo ngayon ay buong pananalig at pagtitiwala na manalangin sa ating Amang nasa langit. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinagkakaloob ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Mga kapatid, may ngiti, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa nagutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tigil. Panginoon, yan ang karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawang katawan ni Kristo ay magiging sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming mapagmahal, buhay naming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, bago natin tapusin ang misa, nais ko pong pasalamatan kayong lahat sa inyong pagdalo sa atin pong pagdiriwang at ganun din sa mga nanonood. Thank you very much. Napakagandang makita ang mga familiar faces na na-miss ko ng matagal sa loob ng lockdown. Kahit na nga lockdown pa rin ngayon dito sa atin, parang July 5 pa yata ang matatapos. Pero at least pinapayagan na tayo na makapagsimba at makapagpapuri sa Diyos na sama-sama. Of course, observing the safety protocols. Meron po tayong kaunting inihanda. Meron po tayong inihanda para sa atin pong community lunch. So, you are most invited. Ang ating pong kainan ay dito sa taas. So muli, ng handog mula sa puso. Yung lunch po, walang bayad yun, free yun. Pero kung gusto po natin maglagay ng para doon sa handog mula sa puso, para sa susunod nating pagkain, sa susunod na linggo, you are most welcome. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos at ang kanyang pagpapalay manahan lagi sa inyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak. Kayo sa pagmamahal sa Panginoon at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.